Normal lang ba na iniisip ko na ang tungkol sa kaligtasan ng aking kaluluwa? Dahil ayaw kong mapunta sa impyerno sa araw na yon at ang tanging hiling ko lang ay makasama si Jesus na aking Panginoon at tagapagligtas sa langit kapag ako'y tumanda, humina at kunin ni God. Ngayong tumatanda na ako, hindi ko na hinahangad ang yaman o karangyaan sa mundo at ang laging laman ng dasal ko ay ang tunay na kaligtasan. Tama ba na nag-aalala ako tungkol dito ano ang dapat kong gawin? Alam mo, ang iniisip mo ay hindi kahinaan, kundi tanda ng tunay na paggising ng espiritu. Hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng ganitong lalim ng pagninilay sa buhay, lalo na tungkol sa kaligtasan at ugnayan sa Diyos. At ang totoo, yan ang pinaka-importanting bagay sa buong buhay natin. Hindi yaman, hindi karangyaan, kundi ang kaluluwa mo at kung saan ito pupunta. Kaya huwag kang masyadong mag-worry, kasi ang pagkakaroon ng takot sa Diyos at pagsisisi ay simula ng tunay na pagbabago. Narito ang ilang mga bagay na makakatulong sa iyo habang nilalakad mo ang landas patungo sa kaligtasan. Una, magsimula sa pagsuko. Sabihin mo sa Diyos sa tahimik na panalangin, Panginoon, pagod na ako sa sarili kong paraan. Gusto kong sumunod sa iyo. Tulungan mo akong talikuran ang mali at yakapin ang buhay na kalugod-lugod sa iyo. Ikalawa, tunay na pagsisi o repentance. Hindi lang ito guilt, kundi yung pagtalikod sa kasalanan, kasama na diyan ang pride, galit, inggit at lahat ng alam mong dinaayon sa Diyos. Ang repentance ay daily walk, hindi isang beses lang. Ikatlo, muling pagtanggap kay Jesus kung di mo pa ito nagawa ng buo. Ang sabi sa Juan 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi relihiyon ang makakaligtas sa atin kundi relasyon kay Jesus. Ikaapat, lumakad sa pananampalataya araw-araw, kahit simple lang, magdasal, magbasa ng Bible kahit paunti-unti, at umiwas sa kasalanan kahit mahirap. Grace ng Diyos ang magbabago sa iyo, hindi sariling lakas mo. Ikalima, magpatawad at humingi ng tawad. Kung may mga tao kang nasaktan o may galit ka pa rin, isa yan sa mga sagabal sa kapayapaan ng puso. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila kundi para sa iyo, para makalaya ang kaluluwa mo. At ang panghuli, maghanap ng kapatiran. Maaring isang simpleng church community lang o kaibigan na may malalim na pananampalataya. Hindi mo kailangan gawin ang lahat mag-isa. Paalaala, ang takot sa impyerno ay pwedeng maging simula. Pero ang tunay na pag-ibig mo sa Diyos ang magdadala sa iyo sa langit kapag natutunan mong mahalin siya. Kahit hindi ka perpekto at sumunod sa Kanya, doon mo mararamdaman ang kapayapaan at katiyakan ng kaligtasan.